Committee on Health. Committee hearings hereby called to order. Please rise for an opening prayer. May I ask Ma'am Hilary Utaray, please lead us in the prayer. Heavenly Father, we come before you today with gratitude and humility, seeking your guidance as we gathered in this meeting. Grant us wisdom and understanding that our decision may be just, fair, and in the best interest of all those who we serve. Fill our hearts with compassion, our minds with clarity, and our action with integrity. Help us to work together in unity and respect, always mindful of the responsibility entrusted to us. May your Spirit, the peace, discernment, lead us in every discussion and decision. We ask for your blessing upon this meeting and upon all those affected by our outcomes of our work. In your holy name we pray, amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Thank you so much. Please take your seats. Magandang hapon po muli sa ating lahat, and welcome to the committee hearing of the Sangguniang Bayan Committee on Laws and Ordinances, jointly with the Committee on Agriculture, Environment, and Health, regarding the inquiry on sanitation and environmental concerns at a certain piggery operation around the boundary of Barangay Napacu Grande and Turod, Reyna Mercedes, Isabela. Joining us po in this hearing are the following. Our invited resource person, Mr. Manuel R. Santos, the proprietor of MRS Piggery Farm in Napacu Grande, Mrs. Susanel Santos, Mr. Julius Rosqueta of City Farms, Napacu Grande, Magnolia Castillo, Kagawad of Barangay Napacu Grande, the Honorable SB Member Edwin Esteban, Honorable Arnold Barangan, Honorable Albino Contapay, Honorable Heribert Galabay, Honorable Paulo Banjo Adun, Honorable Hilaria Cutaran, and our ex-officio member of the committees, Honorable Vice Mayor Jeril Harold Respicio. We also have invited offices from the offices of zoning, BPLO, and sanitation. But unfortunately, lahat po sila ay on official business for today po. Maraming salamat po for your attendance. And for everybody's information, ito po ay yung originally scheduled last time po na hearing. Unfortunately, wala pong dumating, wala pong available sa ating mga resource persons. We decided that this be rescheduled for today po. So once again, good afternoon, and we are gathered to continue the hearing regarding the piggery operation located at Barangay Napacu Grande, Reyna Mercedes. In our previous hearings, questions were raised regarding the validity of environmental compliance certificate issued to MRS Piggery Farm, as well as regulatory permits of the said piggery. So for today's proceedings, we aim to further clarify important matters, particularly the specific type of business operations being undertaken and the extent of compliance with existing environmental, health, and regulatory requirements. So it is our objective to ensure that all operations are conducted in accordance with the law, in a manner that safeguards the welfare of the community and promotes sustainable development. So with this, we now open the floor for the continuation of the discussion. We would like to welcome po as our first resource person ang proprietor ng MRS Piggery Farm located at Napacu Grande, Reyna Mercedes, in the person of Mr. Manuel R. Santos. Good afternoon, Mr. Santos.
I'm just plain Mr. Manuel Santos. Hear from you po, since we are all aware kung saan po nagmula ang and I'm sure you were informed po sa rationale of this hearing, sir. I'm glad, thank you. Laring Kotaran, Honorable Laring Kotaran, and SB, the number 8. I forgot your name, sorry. And good afternoon also to SB Banjo, SB Kuntapay, SB Edin, and to the Honorable Man that emanated with this problem. Thank you, Mr. Barangan, so I can speak my chance. I have a chance to speak. Thank you from the most honorable man from San Mateo and residing in Kawayan. Thank you. The problem started when I was still with you in the former Vice Mayor. I requested for a reclassification of my land. And before I started submitting the required documents as listed by the chairman, where is the chairman? By the chairman, and maybe still the chairman today of the environment, that he bluntly told me to stop the project even before the submission of the required documents. And so thinking that I will not get any positive action on this council, I went up to the Sangguniang Palalawigan, which readily gave me the reclassification of my land and building without the submission of the required, in this level, of the required, what's that? I don't even know the name now of your requirement, because I went up and readily gave me the reclassification. And I even told your secretary, sabihin mo dyan kay Barangan, hindi ko na kailangan yung ordinansa ninyo to reclassify my land. And somebody from here, when I was watching the blog of the Honorable Vice Mayor, may nagkiklaim pa rin na hindi ako nag-submit. How will I submit negative na nga ang action? Negative na ang action ng committee. Yung committee headed by Bobot Bawa. Hindi pa ako nag-umpisang mag-submit. Sinasabi na niya na magrarally ang mga tao laban sa project mo. You know what I answered him? Ha? Wala ka pang action sa request ko. Ganyan na ang statement mo. Sino ang nag-instigate ng rally kayo? Kayo dalawa, tinuro ko pati si Barangan. Alam ko siyang kumukontra from the beginning. And as an added background, Mr. Chairman, itong si Mr. Barangan, nung binibili nila yung lupa, karap nila yung enkargado ko doon sa farm. Na tinanong nung asawa niya, na anya ti aday tamanong, pigiri ma'am. Ang sabi nitong Barangan, hindi tayo pwede dito. So, ibig sabihin nun, nauna na ako sa kanya. And then lately, nagbitaw ng salita ito sa mga barangay officials na hindi ako titigil hanggang hindi ko napapasara yung pigirin na yan.
Yan po ang isang mga background. Starbo ka naman. Nasa salida na ako. You may proceed, Mr. Santos po. So, yun po ang dahilan na I did not pursue anymore yung authority ninyo to reclassify my land and the building. And then yung chairman mismo, bakit wala yung chairman? Yung chairman mismo, panay ang tanong dyan, nandiyan ang BPLO eh. May permit ba? May permit ba? Eh kayo naman lahat, under ninyo yung BPLO. Why did you not ask the BPLO if I have a permit or not? Yung kapitan namin, ninervyos. Ninervyos sa klase ng pagtatanong. Bigla niya tuloy nasabi na wala akong barangay permit. Nandito ang aking barangay permit. Duly signed by him. Yung lahat-lahat ng dapat kong kuning permit dito sa municipal, nandito po lahat. Zoning. Pati itong wastewater management system. May I ask, ikaw ba, Honorable Barangan, meron kang wastewater permit doon sa iyong pigiri? Ano, sa iyong resort? Malamang wala. At saka ito yung sinabi ng barangay captain na resolution of no objection na kiniklaim ninyo na ako pa ang gumawa. How dare you tell that? Duly signed by the officers. And then sometime in January 27, before the blunt remarks of Honorable Bawa, gumawa ako ng sulat, address sa lahat ng members of the Sangguniang Bayan. But this letter was never recognized in the session. And it was never received by the Secretariat. If you allow me, I will read this later. Ito yung aking reclassification got sa lupa at saka sa building. Meron din po akong sanitary permit. And before you can issue a business permit, lahat po yan nakuha mo na. Now, as to the question of Mr. Barangan about the validity of my ECC, one-time issuance po yun. And it only proves one thing, that I went ahead of that project than him. Nauna po ako dun. Yun po ang totoong dahilan, kaya po tayo nagkaroon ng ganitong hearing. Supposedly, last time when we were nagkaroon, tinatawag niya yung BPLO na, just proof na kompleto ako sa permit. Kompleto ako sa permit. At siya nga pala, meron pang isa. I'd like to take it up with you. Yung letter ninyo dated August 27 was addressed to me as the proprietor of MRS Piggery Farm, Mr. Chairman. Somewhere in the body, I may be allowed to read, the rescheduling of the said hearing was made in order for the invited resource persons to be available and have ample time to prepare for necessary documents, to help enlighten the committee on matters regarding the inquiry on sanitation and environmental concerns at a certain piggery around the boundary of Barangay Turod and Napaco Grande, Reyna Mercedes, Isabela. Imagine, kayo yung lawmaking body, hindi nyo alam yung spelling ng Napaco. And you know what does paragraph 2 means?
You are not addressing me as the owner of the piggery. You are addressing somebody else here. Sabi niyo dito, a certain piggery around the boundary. So, hindi po okay to. So clarification lang po, no? Mr. Chairman. Ang attendance po namin dito is to give honor to the council. And of course, to our Vice Mayor, malaki yung paghanga ko dyan. Pero neither in this letter, the word in aid of legislation, dapat nakalagay ang the word in aid of legislation dito, hindi ka naman kayo basta-basta magpapatao ng tao. Well, anyway, umating kami dito para masagot ko na rin yung mga akusasyon ni Mr. Barangan. The man from San Mateo and is residing in Kawayan. Proud pa kami sa'yo, Mr. Barangan. Bakit ka mo? Nandito ka na dayuhan sa amin na naglilikod. Kung ano sabihin ng kababayan namin, magbigay ka ng pera, o magbigay ka ng pera, salamat. Yan ang katotohanan, Mr. Chairman, na until up to today, yung mga vlog ninyo dyan, Bahong Poultry, nagbigay naman ng technical report, yung barangay ng Paco Grande, and barangay Turod, wala naman silang masabing masangsang namoy doon. Si Mr. Barangan lang ang nagre-reklamo. And as another background, Mr. Chairman, nung May 2, nagpapile ng complaint yan against sa piggery doon sa lupon ng Napaco Grande. 2 times, inamin nung tao na inutusan niya para mag-file ng complaint against me. Yan po ang katotohanan. It is found in the Lupon minutes na siya ang nag-instigate to file a complaint against me. So, Mr. Chairman, this is pure and simple harassment. He is using his being a Sangguniang Bayan to harass us, including my principal, who is right now here. Wala siyang sinabi, kundi pasarahan. Nek mo, pasarahan mo, kung kaya mo. Ano ang gagawin natin? Dito, sa Sangguniang Bayan, wala pa until up to today. You have not come up yet with a legislative piece of action after the meeting, after the hearing. Wala pa. Kasi personal ang laban. Pinipersonal ni Mr. Barangan na taga San Mateo, nakatira sa Kawayan. Yan ang laban. Legitimate business po kami. Ibig niyong sabihin, patigilin niyo kami, kayo na lang ang mabuhay. Gusto niyo, kayo na lang ang mabuhay. Mag-tribe yung resort ninyo. Yung resort na yan, marami na akong nakikita ng babae dyan, pupunta. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Ang ng reclassification ito. But did you went through in the process, kagaya ng pagpapahirap ninyo sa akin na makakuha ng reclassification? I doubt. Kasi kasamahan nyo sila. I doubt very much that you did not went into the tedious process of reclassifying your land. Ako, may ECC, which you are questioning. Ikaw ba, meron? Malamang wala. Yung hinukay mo na swimming pool, wala ring permit yun. Malamang walang permit yun. Point of order, Mr. Chairman. I still have the floor, Mr. Chairman. What is the point of order of Honorable Barangan? Hindi po tayo, wala po tayo dun sa aking negosyo. Ang pinag-uusapan po natin dito is about the piggery or the business of Mr. Santos, Mr. Chairman. Can I have the floor?
Yes, you have the floor, but there was a pending motion, point of order, and Yes, I know that Mike Pigri is being investigated as instigated by him. yes, Pero ang tanong ko ngayon, meron din ba siya? Bakit niya ako lang ang pinaimbestiga? Mr. Santos, Dapat imbestigahan din sa kanya. Mr. Santos, if you'd allow me to make a ruling first, dun po sa motion, the Honorable Barangan for a point of order. The issue being undertaken po sa ngayon is on the issuance, on the issue of a piggery operation sa Napaco Grande and Turod. And the gentleman would like to point out na yun po ang ating tinutukoy ngayon. So the motion is hereby noted, carried. So Can I continue? yes, Mr. Tayo and is presiding ko and tapos na ako. Okay na ako. So, ito ngayon. Technically, yung piggery walang amoy. Kasi nag-report na yung dalawang barangay. Maring sabi nga ninyo nung araw, yung baboy may amoy. Yeah, that's true. May amoy yung baboy. Sino ba ang hindi nakaamoy ng baboy dito? Lahat tayo nakaamoy ng baboy. But to charge me, to harass me, using your SD position, malaking no po yun. Do not use your elected position to harass me. Nag-privilege speech ka dito. So ito yung ngayon yung investigasyon. And so I have to say my piece. Para hindi one way na pag nakatalikod ako, ang dami namin yung sinasabi. Including the ECC, which is a one-time issuance. Wala pong expiration yun. Sana pinag-aralan po ninyo yung mga provisions doon para nakita nyo naman, they are all in English. And you are very good in English, I hope. So, Mr. Chairman, if you do not have any more question, I request that this committee hearing be adjourned. Are you done, Mr. Santos, with your statement po? I'm ready for any possible question. Yes, thank you so much. And thank you so much po sa inyong mga sinabi, Mr. Santos. And as we open the floor for whatever clarifications that the body would like to raise po, since Mr. Santos is more than willing to answer questions. So I open the floor. Whoever wants to ask the questions first, addressed to Mr. Santos, please raise your hands. So, yeah, I recognize the Vice Mayor. Vice Mayor, please. Maunahin natin si Mr. Barangan, sir. Parang point and say yung mga ibang statements. Baka mas relevant na ikaw muna yung magtanong. Alright, sino pang ibang members ng body siguro, Mr. Chairman? Honorable Galabay, yes. Alright. Go ahead, Mr. Galabay. Honorable Galabay. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pwede po ba tayong mag-request ng mag-reproduce ng copy ng mga pinipresenta ni Mr. Santos ng mga incident na para makita natin kasi wala po tayong nakikita ngayon. We already have a file of the papers submitted. Other pertinent documents na binention natin sa wala tayo. Yes, Mr. Like, Chairman. yung iba lang. Ito sa PLO here. These requirements because they were to issue it. Why did you not ask them a copy of your Yeah, actually po, we requested a copy from the BPLO. Unfortunately, the copy handed to the committee
is just a copy of the contract of lease plus the ECC issued by the EMB plus yung profile po ni CP Farm plus CP Farms. At ang nakita lang po namin dito ay yung date po kung saan po na-issuean ng zoning, ng sanitation, and BFP certifications. And the attachments po, mga certificates po ang wala dito sa attachment, Mr. Santos. That's what we're asking. So, Mr. Chairman, can you spell it out, list down what you need? So, we'll provide you what is needed. Because there are so many documents right now in your hand. May I ask po, Mr. Galaway, what specific document would you like to, List them down, please. to secure a copy? Yes, Mr. King. Sa ngayon po kasi, kung meron lang po sa akin sa ngayon, yung contract po. Yes. Ano yung specific na nasabi ni Mr. Santos na gusto mong secure ngayon? Baka sakali pa opinion tayo. Gusto po natin bigyan ng copy, Mr. King, yung copy ng Bill's Word. May permit is available in the BPL, which is under your nose. Mr. Chairman. Yeah, we have a copy of the mayor's permit. Ang siguro ko po na wala sa hawak namin ngayon, Mr. Santos, is a copy of the Sangguniang Panlalawigan Ordinance approving the reclassification of the land. I'm sorry, Mr. Chairman, to tell you that they did not issue an ordinance because that level issuing an ordinance is within this level. In the Sangguniang Panlalawigan, they let me go to the provincial assessor's office and they granted me the reclassification. For the pure reason that the actual use of the project is already a piggery. So there is no need for me anymore to get your approval in the form of ordinance. Yes po. Which was denied. Okay. Kaya po, hinihingi po namin whatever paper released by the provincial government po to let us know that it has been reclassified, Mr. Santos. Point of clarification, Mr. Chairman. When I told the SD Secretary here that I got already a reclassification and told him to tell Barangan na hindi ko na kayo kailangan, nag-imbestiga na siya doon sa ating assessor's office, may file sila doon. May file sila doon. So, if ever na kulang kayo sa paghingi ng dokumento, bibigyan ko yun. Yes, thank you so much, Mr. Santos. Ako na maging source ng investigation. Yes, thank you, Mr. Santos. Any more specific papers that you would like to secure, Mr. Galaway? Secretary, to please reproduce copies of the paper. Maraming salamat po. Any more questions po that the body would like to ask? You are recognized on our order. Mr. Chair, kay Sir Boy Santos, hindi ko po ginagamit yung aking posisyon bilang Sangguniang Bayan to harass you. Siyempre, ikaw dito sa Reina Mercedes, isa kang haligi dito. Matagal kang kilalang kilala ka dito po sa bayan ng Reina Mercedes. Alam naman ng mga Sanggunian yan. This committee hearing is inquiry lang po. Makita namin ang inyong mga permits kung meron ba. Kasi, as you mentioned earlier, Sir Santos, sabi mo kasi that you pass request letter dito, the Office of the Sangguniang Bayan, and also to the former Vice Mayor, na you're requesting to ma-reclassify yung lote and to reopen your piggery business. Ngayon, as the member of the Sangguniang Bayan, na-refer po ito sa committee chairman, which is Honorable Bobo Tawa. Kaya na hinihiling nila namin, syempre as lawmaker dito sa Reina Mercedes, kailangan namin makita asan yung mga permits, asan yung mga dokumento mo to reopen or to operate your piggery.
And yet, up to now, wala kaming receipt, and then later na lang na mayroon palang mga permits. You have, sabi mo kanina, Sir Santos, you have your sanitary permit, you have your zoning, you have your permits mo, you have your mayor's permit. And then, you mentioned a while ago, you have an ECC. Ang ECC po ba, tanong ko lang, wala tayong imbitahan na taga-Department of Environment, DNR, who will answering sana dito. Kasi as myself, hindi ko pwedeng sagutin yung about the validity of ECC. Di po ba, Mr. Chairman? As of my knowledge, as sa pag-research, meron akong nakita dito through internet. At ang sabi naman dito from DNR, ang sabi niya dito, sa EBM, Department of Environment and Natural Resources, kung ito, makikita ninyo, sabi dito, kung babasahin ko po, Mr. Chairman, if I may. Sabi dito, pursuant of DNR number 2003-30, the ECC of a project not implemented within 5 years from its date of issuance is deemed expired. So, ibig sabihin, kasi ito, may narinig kasi kami na yung ECC mo daw, sir, is nagamit mo I think 2022 daw. Which is, we don't confirm that. Pero, as dito sa research ko is from the DNR, Mr. Chairman, is 5 years lang po validity. And nakita namin ang inyong ECC na sinabit po ng zoning plus, Mr. Chairman, yung supposed to be our committee hearing, nakita po namin doon na your ECC ay nabigay po dated January 7 of 2019. So kung kukumpitin po natin yun, 5 years na po yung ECC. Dito naman po, Mr. Chairman, hindi po sabi ko nga sa aking opening statement nung nagkaroon tayo ng committee hearing with the 2 barangays, hindi natin ipinagbabawal na magnegosyo ang isang tao. But, tignan lang natin kung nasa tama. Meron ba siyang mga permits? Meron ba siyang mga requirements? Then kung meron po, then go. You can operate your business, Mr. Chairman. But, ito kasi ibang usapan to eh. Not because katabi ko si Mr. Santos, pero sinabi niya, itinulak ko daw yung mga nagreklamo sa barangay, dated as mentioned in barangay March May 2. No, Mr. Chair. Ano po yun? Sa Napakogrande po, May 15, I think. May 2. Nasa minutes yun, ikaw ang nagtulak. Merong reklamo dated May 15. Isang formal complaint po ng taga-barangay Napakogrande sa barangay ng Napakogrande. So meron pong reklamo. Hindi ko sila itinula. Pinasahan po. Mr. Chairman, point of view. Yes po. May I have the floor, please? Yes, you have to. Okay. And we request yung... Hindi ko po itinulak ito. Ang una pong nangyari dyan, lumapit sila sa akin. Kasi may naamoy sila. Ang sabi ko sa reklamo, daanin natin sa proseso. Kasi being the sangguniang bayan, sana naman ako, dediretso na ako agad. But hindi ko kung sinasabi po ni Mr. Boy Santos, ginamit yung pagkakonsihan ito, hindi ko na pinadaan sa sangguniang bayan. Nagrekta na ako dito sa sangguniang bayan to make agad-agad inquiry on that May yun, anong month na po ito? August na po, July, Mr. Chairman. So, itong mga to, nagre-reklamo sila kasi may naaamoy silang amoy. And I, also, Mr. Chairman, being katabi niya, gusto ko rin magreklamo. Pero meron lang nagreklamo. So, inaantay ko na lang na kung anong mangyayari dun sa first complaint. And kung walang mangyayari doon, then I will complain, Mr. Chairman. Ngayon, kung sasabihin ulit, Mr. Chairman na hinaharas ko ay Mr. Boy, hindi ko siya hinaharas. Nirefer ko po ito sa committee, sa inyo po, as the committee chair. At dapat lang naman, diba? Hindi ko naman pinapatigil yung kanyang negosyo. Oo, walang sino man
na dapat kami lang ang mabuhay. Lahat tayo pwede mabuhay, Mr. Chair. And Mr. Chairman, may add, yung barangay, sinasabi nila, ano ba ang totoo ngayon, Mr. Chairman? Sinabi nila, yung barangay clearance was not given to Mr. Santos, but now, Mr. Santos, sinasabi niya na mayroong barangay permit na issue. The barangay captain and also the two barangay kagawad, sinabi nila na wala silang issue. Di po ba? Sinungaling. The barangay, ang nagsabi po doon, Mr. Santos, not mine. Meron akong ebidensya rito. And then, syempre, kung may nangangamoy kasi, talagang may magreklamo. And inamin na rin ni Sir Boying kanina na mayroon talaga amoy ang baboy. Sinabi ng po na yan. Syempre, hindi naman po ba mangangamoy ang 300 plus na piraso ng baboy. Ano po? And may I ask question po sa nangungupahan, sir. Sa, how do you pronounce this, sir? Baka magkamali po ako. Charol. Sa CTFTC na lang po. Sabi po ni Sir Santos, nangungupahan po kayo dito. Tama po ba? Yes, sir. Yes. Before po kayo nag-decide nangungupahan dito sa lote ni Sir Boying Santos, nag-expect po ba kayo sa area, sir? Well, yes, sir. Nag-expect po kayo. Nakita niyo po ba yung area? Kung ano po ang situation doon sa area? Yes, sir. Ano pong nakita niyo sa area, sir? Well, basic po na malapit po sa community. Yes, sir. Pag malapit pa sa community, syempre malaking kumpanya kayo, marami na kayong mga malalaking poultry, piggery. Yung mga pag ganun po ba, pinapatayuan niyo pa rin or nagtutuloy pa rin po kayo? Well po, yung farm po kasi ni Sir Boy, hindi po siya basically, nag-stock kami ng baboy doon. So, selling area po siya. Doon po namin dinidispose yung mga baboy. Wala pong, kunwari, ang order po ngayong araw is 200. Yun lang po ang i-stock namin doon. I-pull out po namin lahat yun, linis, tsaka disinfect po. Para po maiwasan yung amoy. Yes. Pero sir, nangangamoy pa rin kasi. Kaya nga merong reklamo eh. Even ay nangamoy ko sir, pero hindi ako nagreklamo. Pero may nagreklamo na rin kasi, kaya sinusuportahan ko na lang kung sino yung unang nagreklamo. Bali po sa amin po, nagpunta po yung mga barangay officials doon. Open naman po yung farm, bali pwede po kami mag-inspect doon. Wala naman po amoy, sabi po nila. So, ako sa kanila, libutin niyo po yung buong farm kung may mamay po ano. So, sabi po wala. Okay. So, ibig sabihin po, baka, yun nga po, baka may ibang farm doon or babuyan sa malapit na, sa farm. Baka yun po yung naamoy po nila. Yun lamang po muna, Mr. Chair. Salamat po. Maraming salamat, Honorable Barangan. And thanks so much, Mr. Rosqueda and Mr. Santos. Are there any more questions po? Clarification. Okay, I give the floor to the Vice Mayor according to the resolution. Go ahead. Good afternoon, Tito Boy, Mr. Santos. Thank you so much for coming, and thank you for Tito also for coming here, and companions and associates for coming. I really appreciate na pumunta kayo dito para enlightenment sa ating inquiry na ito, and especially given the information na nangyari last time. It's always important na ma-meet natin lahat kung merong misunderstanding sa ating fact-finding process. I would like to commend Tito Boy sa sinabi niyo na statement, na opening statement, and for me, it's 10 out of 10. I like the passion, feisty witness. I like it. It makes good TV. I like it. In general, kahit medyo uncomfortable sa ating members ng body, okay lang sa akin dito. Let's do it. And I think it's more important na ilabas natin ang lahat ng ating saloobin para mag-meet lahat ng issues at mag-meet lahat ng facts. The important thing is kaya natin mag-focus sa totoong issue and whether or not may sense pa ito. Ginagawa natin. So, let's get to it, sir. So, ano yung business activity na nangyayari dito sa location ng inyong service? Bali selling area po. Alright, sinong nag-ooperate? CP,
or yung may-ari ng lupa? City po, city. City. Yeah. So, ang obligasyon lang ng may-ari ng lupa ay magparenta ng lupa. Yes po, yes po. Alright. So, lahat ng permit ay dapat nasa pangalan ng city. Tama? Dahil kayo yung naka-undertake ng activity. Yes po. Ano yung nature ng undertaking ninyo? Just wholesale selling ng livestock and poultry products. Tama? Kasi ito yung nasa description. Swine. Swine. Yeah. Wholesale. Yes po. Yun yung point of sale ninyo. Yeah. So, magdadala kayo ng live swine doon and then lilinisan ninyo and then i-dispatch nyo rin lang. Yes po. Kapag ganun yung activity, ano dapat yung classification ng land on which nag-ooperate yung activity? Ano dapat yung classification? Agricultural ba, commercial, agro-industrial, or residential? Agro-industrial. Agro-industrial. Ano ang classification ng lupa na pinag-ooperate na nyo ngayon? Agro-industrial. Agro-industrial. Ano po ang basehan ninyo? Yan po ba yung issue ng munisipyo, ng council na ito, or in-issue ng probinsya? Doon based lang po sa sa di nilakad na partial mga permits po. Nandun po lahat yung... Answer the question ng Mr. Witness. Agro-industrial, sabi mo yung classification ng lupa. Anong specific document ang basehan mo kung bakit mo sinasabi na agro-industrial yung classification ng lupa? Anong basehan mo? Go ahead, sir. The basis is the tax declaration issued by the Provincial Assessor's Office. Nakalagay po, Agro-industrial. agro-industrial yung classification ng lupa. Even the building. Patingin nga po. Okay lang po ba? Meron akong kopya ng building. Alright, agro-industrial yung classification. Before this, Mr. Santos, ano ang classification ng lupa? Agriculture. Agricultural. And kailan po nagbago yung classification? Nung ni-require nila, this was February 7, 2025. Mr. Carlos. So, yung classification na nangyari, yung reclassification ay nangyari noong February 2025. Tama po? Exactly, Your Honor. Yeah, more or less. At nangyari sa provincial. Yes, Your Honor. At hindi po dito sa local. Kasi po, dinenay ako rito. Ano po ang basehan ninyo sa batas na ang prerogative na magbigay ng classification ay provincial at hindi yung munisipyo? Ang basehan po rito, Your Honor, is actually all tax declarations are to be issued in the provincial assessors. Opo, lahat po ng mga ganito ay ginamaintain ng record ng provincial. Pero meron po dapat source ordinance ng reclassification. Pero yung ordinance na ito ay nangyari noong February o nangyari noong nakaraan. Saan nangyari yung ordinansa na nagre-reclassify? Dahil yun ang sabi ng local government code. Saan nangyari yung reclassification? Sa probinsya ba o sa council ng Reina Mercedes? Not in the Council of Reina Mercedes, Your Honor, because it was denied blankly by the chairman. So I went up to the Provincial Assessor's Office who actually issued the reclassification. Siya po ang nag-reclassify. Sila. Meron po ba sa batas ng local government code na meron kapangyarihan ang provincial assessor na mag-reclassify ng mga lupain? Meron. Meron po. Ano po? Nasa itutuloy niyo po ba sa local government code pangyayari po kahit wala pa akong mahanap? You should know better. I know better. Wala po sa local government code kung may kakayahan ng provincial assessor na mag-reclassify mula agriculture. Then there was the Provincial Assessor. So nagkamali po ang provincial. Kapag nakita po natin sa batas na walang kapangyarihan yung provincial assessor na mag-reclassify mula agriculture papuntang agro-industrial, nagkamali po yung provincial agriculture, yung provincial assessor. Tama po? I cannot say na
na walang basis ng ordinansa mula sa Reyna Mercedes. Seryosong pagkukulang po yan. Kayo po ba, ang nagbutos sa kanya na baguhin yan? Hindi ko inutusan. Kayo po ba ang nag-request na baguhin yan? Ni-request ko, Your Honor. At binago niya? Exactly. Illegal po rin ginawa niya at illegal po rin ginawa niya. I don't know if it is illegal. I don't know. Your Honor. Then you have the burden of proof. Hindi po. I-prove nyo na illegal. Illegal po, boss. Kasi ano mismo, meron kaming knowledge. Bilang kami na umuupo ng council na ito, kami yung members ng council, alam namin kung ano yung mga documents na nilalabas namin. Kahit kami yung unang nakaupo dito, pero as a body, alam namin yung mga naipasa namin noong mga nakaraang taon, noong mga nakaraang administrasyon. Alam namin yung mga ordinansa na ipinapasa namin. At alam namin kung binago namin yung classification ng lupa o hindi. At kung alam namin na hindi nabago yung classification ng lupa, falsified yung ibinigay sa inyo ng provincial assessor, mali yung ginawa niya kapag yun ang binago niya doon sa kanyang record, mali po yung ginawa ninyo para mag-request sa kanya na baguhin yun. At kapag in-induce ninyo na binago niya yung classification, napakabigat po na kasalanan yan. Meron po ba ang binigay na kapalit sa kanya para baguhin niyo? Ano pong inducement na in-offer ninyo sa kanya? Meron po ba? Wala akong binigay. Impluensya. Binatigan. Bakit po niya ginawa yung pabor na yun? Ang reason nila, Your Honor, is actual use. Ano po yung basihan ng batas para yun ang gawin? I don't know specifically the law, but if you wanted to ask them, you can ask them. Alright, let's ask them. You don't know po kasi wala po talaga. Basahin po natin ang local government code. Ang kapangyarihan po na mag-classify ng lupa ay nasa council. But you have Kahit sino pa man po, sorry po sir, let me finish. Kahit sino pa man po government official, porket siya yung nagsusulat at nag-maintain ng record, hindi niya basta-basta ang babaguhin niya. Dapat. At kung binago niya yun, dahil may nag-request, o kaibigan man niya yung nag-request, o kakilala niya, may influensya, o may kapalit, o kahit anong bagay, seryoso pong pagkakamali. Base po sa statement ninyo, pwede po namin panagutin yung provincial assessor, at pwede po namin kayong panagutin dahil kayo nag-request. try po ninyo. Challenge po ba yan, boss? No, it's not challenge. It is an issue. Kasi po, kapag na-find namin, base po sa statement ninyo, sufficient evidence po yan, pwede kami mag-take notice na wala talaga kaming pinasa na ordinance. At base sa statement ninyo, fact na po yan, na sinabi ninyo na nag-request kayo at siya yung nilapit yung binago na yung classification. Malaking pagkakamali po yung sa batas. Well, as to you, it is an error. Pero sa kanila, hindi. Alright, ganyan ang buwan. Okay, tingnan po natin. Mr. Baraman at members ng council na ito, I think kung ganyan na usapan natin, let's push it hanggang sa ulit. Panagutin natin kung meron nagkakamali. Kasi it looks like nanggaling dun sa reclassification lahat ng permit na makuha. Dahil na-reclassify, na-issue na lahat ng permit. Lumabas yung mayor's permit, lumabas yung zoning, lumabas yung sanitary lahat-lahat, just because may reclassification apparently nangyari sa probinsya. Pero kapag nagmamali yung reclassification na yun, walang power, may pananagutin po tayo. Mr. Chairman, can I have the floor? Yes, Mr. Santos, you may go ahead. Dito po sa Reyna Mercedes, pagka reclassification dadaan sa Sandigan Bayan, and for all the municipalities and the cities, pagka nag-issue po ng tax declaration, doon nag-i-manage sa Sandigan ay sa Provincial Assessor's Office. So yun pong authority that should emanate from the Sandigan Bayan, hindi na po nila hinahanap po. At yung sinabi ninyo, Mr. Chairman, na kaya ako na-i-issuean ng permit, eh dahil dito, no, it's not. I-requirement lang po ito. Hindi hinahanap ng local government unit yung reclassification ng lupa. Ito is for purposes of taxes only. Whether it is true as you claim na mali ito or not, sila po magpatunay, hindi na po ako. Sorry to interrupt, Mr. Vinyas. Hindi po bang sabihin kapag ang classification ng lupa mo ay hindi tamang classification, pwede mong ipilit na mag-operate ka ng sarili mong establishment na hindi according sa classification?
nakuha ko po ito without undue influence, without anything given in return to them. Binigay po nila ito na wala akong kahirap-hirap. Sinabit ko naman po ito as required by the CPF. Mukhang maglalabas po ang committee na ito at mukhang susuportahan ng council ng resolution at sasabihin namin na wala kaming inilabas na ordinance na rinire-classify yung lupa. You can go ahead. Magkakaroon kami ng finding na ganun at wala. Kapag ikaw, bossing, nakita mo na yun nga, hindi angkop pala, hindi totoo. Kapag naglabas kami ng ganung resolution at kinukumpirma namin na hindi na-classify, lalabas na hindi tama yung reclassification na nandito sa assessment na ipinakita ninyo. Bilang kayo po ang operator, malalaman niyo po na hindi angkop ng aktibidad na ginagawa doon sa lupain. Kayo po ba mismo ay mapovoluntaryong ititigil ninyo yung operasyon? Where will I stop? Kasi po hindi tama yung classification na tinatatayo. No, it's not. Yan lang ang claim mo, Mr. Vice Mayor. That is your claim. Yun po ang kasuhan. Or the officers here. Including the assessor. Tawagin natin naman. Pwede kong pag-imbitan natin si Provincial Assessor dito at siya pasagutin natin. Mabili na natin yung case laban sa natin ay pang-consument na natin itong mga ito. Bahala kayo. Basta ako, nasa tamang lugar ako. Bahala kayo. Alright, no problem. Alright, ito po. Mr. City Foods. City Farms. Sabi niyo po, nagdadala kayo ng buhay na hayop dun sa lugar. Yes, sir. Meron po kayo pinasa sa amin na lease contract with the landowner. Meron po bang nagpapahintulot o nagpabawal sa inyo doon na magdala ng buhay na hayop? Wala naman. Wala. Basahin ko sa iyo yung provision number 8.2. Lessee shall not bring into or keep within the leased premises any live animals or pets. Ano po masasabi niyo? Hindi po ninyo sinunod yung kontrata ninyo. Nakalagay po dito sa kontrata, hindi kayo magdadala ng buhay na hayop. Sa pag-i-issue po ng permit sa inyo, isang basehan para maitay yung operation ninyo doon sa location ay yung lease contract. Tinitignan po nila ito. At pwede natin i-assume na noong in-issue nila yung permit, ay isa sa mga implied warranties ninyo ay yung mga provision na nandito sa lease contract. And yung undertaking ninyo sa lease contract ay hindi kayo magdadala ng buhay na hayop doon sa lease premises. Pero ikaw na mismo ang nagsabi na nagdadala ka ng buhay na hayop doon sa lease premises. Go ahead, Mr. Ramirez from City Foods, please. Sure. Yes, please answer the question, Mr. Pasqueta. We will read the provision. Okay. 8.2, page 4 of 17. Lessee, which is City Foods, shall not bring into or keep within the leased premises any live animals or pets. Since tumatahimik ka, ayaw kong sagutin yung question. Ano po masasabi ko sa'yo? At yung lesson din. Bali, ano po, sa farm po kasi namin, bawal po talaga yung mga pets. Tapos, ang ano lang po to. Live animals. So, ano lang po, soil lang po talaga. Live animals, buhay, di ba? Aba. Alright. So, inahiling ko yung kontrata. Itong ating mga barangay officials from Tapaco Grande, pwede po ba kayong mananaw? Kumalang statement? Yes. Nasaan po si Barangay Captain?
Mr. Chair, nasa biyahe ko sila ng may-aral. Alright. Dito sa, nung pinasabi niyo yung report, nung last meeting natin, Yes, Mr. Chair. iba yung report na ipinasa ninyo 1 day before. Alam niyo po ba yun? Meron kayong one version na report na ipinasa ng hearing at iba yung isang version na report na ipinasa ninyo the day before. Alam niyo po ba yan? Hindi ko alam sa mga kasama ko na sa Alam niyo po yung kasama ni Boss? Merong isang version ng report mula sa Nagpakpo Grande at hindi yun yung sinabit ninyo on the hearing day. Pero sinabit ninyo dito sa sanggunian yung report na yun. Pamilya po ba kayo doon, madam? Yes. At ano ang nakalagay doon sa report na yun? Kasing bago ba ng report na itinasa ninyo nung hearing day? Kasi sir, yung una po, ako po yung nagpasa. Tapos hindi ko po alam na inulit po nilang kapitan na nag-visit po ulit doon sa Ingrid. So una, sabihin mo muna yung mga hindi mo nakita yung mga nakita mong hindi magaganda doon sa farm, doon sa nagawa mong visit. Sabihin mo. Bali yung nakita ko po doon, nung una po sir, yung mga sasakyan po talaga is nandun po sa highway na may amoy din po. Tapos yung mga kasi kumukuha ng baboy doon, hindi po nila nililisan bago sila pumapasok. Nakita rin doon sa report, sinabi din doon na pinapaliguan yung mga baboy gamit yung irrigation water. Tama ba? At may mga langaw doon na sinabi, di ba? May nakalagay doon na mga langaw. Tama? Wala. Alright. So bakit mo binawi yung unang report? Sinabi mo ngayon na binawi mo yung unang report dahil nag-visit ulit sila at doon sa visit nila ay hindi na nila na-observahan yung na-observahan mo. Kasi unang visit po yun kasi sir, baka nung sila na po, talagang inayos na po nila pa sa gano'n, malinis na po yung pigil. So ibig sabihin hindi maayos yung unang examination mo? Yes sir, kasi unang... So ibig sabihin nung nakita mo yung mga hauling trucks doon at naamoy mo at nakita mo na pinapaliguan doon sa irrigation water, nagsisinungaling yung ilong mo at mata mo? Hindi po. Hindi po. So ibig sabihin, tama yung observasyon mo. So ibig sabihin, dapat hindi mo binawi. Tama? Hindi po. Tama, dapat hindi mo babawiin kung anong observasyon mo, hindi po ba? Yes sir, hindi ko po kababayin kasi yun po yung unang observation. At yun dapat yung sinabit ninyo na report, tama? Meron po kami sinabi. Opo, meron kayong sinabit. Ito nga yung sinasabi mo. Inuulit ko po, ang dapat po ninyong sinabit na unang report ay yun dapat yung sinabit ninyo officially on hearing day, tama? Yes sir. At dapat hindi nyo binawi. Kasi po, Inulit ko, dapat hindi mo binawi yung report, tama? Dapat nakalagay pa rin dapat sa report kung naobserbahan ng iyong mata at ng iyong ilong na nangangamoy may hauling trucks at naliligo doon sa irrigation water, tama? At dapat hindi mo nandun sa report. Tama? At doon sa pangalawang report, ang may report po ninyo ay wala kayong sinabing hindi maganda tungkol sa operation ng farms. At sinabi ninyo na maayos yung sanitation, maayos yung animal handling, in general, maayos lahat. Tama? yung second visit po nila yung sir, wala po. Pero walang nakalagay na limited lamang sa second visit yun. Pero inuulit ko po sa inyo, kung ano ba yung obserbahan ninyo, yun dapat ang nakalagay sa report. Tama? Tama. At nagkamali, yung mga pumirma doon sa pangalawang report nung hindi nila sinama yung unang observation ninyo. Tama? So ngayon po, bakit ninyo tinanggal maliban sa pangalawang visit? Meron bang nag-impluensya sa inyo para tanggalin yung mga prior bad observation ninyo? Meron bang nag-impluensya sa inyo? Meron bang nagsabi sa inyo na huwag ganyan ang ipasa ninyo report? Wala po, Mr. Chair. Binago nyo lang talaga. Hindi po namin binago, Mr. Chair. Nabago na, inamin niya mismo. Nung una, sinabi may amoy at nakita. Therefore, binago. So, bakit binago? Mr. Chair, ang kagawad po namin ng Victoria, hindi po siya pumasok sa piggery. Pero nakita niya at naamoy niya. Yun ang
obserbahan niya. Hindi nagsinungaling yung ilong niya. Sabi niya, at hindi nagsinungaling ang kanyang mata. Bakit hindi yun ang inyong dinala? Dun sa second visit namin, Bakit hindi ninyo dinala yung naobserbahan ng member ninyo? magkaiba naman kasi. Magkaiba, hindi ba? Magkaiba, hindi mo susundin yung una? Hindi, Mr. K, yung report ko na yun is based dun sa nagkaroon ng hearing dun sa barangay namin, dun sa reklamo na yun. Which is, nag-usap-usap ng mga... Pero bakit hindi ninyo, sorry to interrupt po, gusto ko lang tapusin yung question, gusto ko masagutin yung yung question. Bakit hindi mo nilagay sa pangalawang report yung unang observasyon? Pinasa nila sa akin yun as ang inyong official report on that matter. One day before sa hearing. Bakit hindi mo dinala? Dahil hindi kami ang gumawa ng unang report, Mr. K. Sino ang gumawa? Kami nila barangay captain. Sabi ka hindi ko ang gumawa o sino ang gumawa? Sino ang gumawa ng unang report? Kaming tatlo, Mr. K. Kaya nga, bakit hindi yun ang dadalhin nyo? Second observation. So bakit hindi nyo tinanggal yung unang bad observation niyo? Eh, hindi naman kami ang nagpano, Mr. K. Sino hindi? Sino hindi kayo ang nagpano? Hindi kami ang gumawa ng observation na yun. So, pero part siya, yung report nyo yun eh. Kayo mismo, sino ang pumirma sa unang report? Kayo yun, di ba? Hindi, Mr. K. Pero kayo yun, meron pumirma sa barangay natin yun. Si barangay chairman, si chairman. So, bakit ninyo binago? Dahil lamang nagkanda kayo ng pangalawa. Yun lamang ang dahilan. Ganun ba dapat ang process natin? Siguro, yung pagkandak ng aming kasama is sa labas lang. Kahit na. The second visit namin ay nagpaalam kami kung talaga, ang purpose namin, Mr. Jerry, is kung talaga yung mismong amoy na nire-reklamo ng mga tao ay nagdadahil sa loob ng piggery. Kine-question mo ba yung sinabi niya, yung nakita niya yung hauling trucks mismo, ang nandun, ang nangangamoy yung hauling trucks, at mapapaliguan mismo yung naman ng hauling trucks doon sa irrigation water. Kine-question mo ba yung observation ng kasama? Hindi, Mr. Jerry. Hindi pala eh, at hindi mo dadalhin sa pangalawang report. Separate kasi. Separate. Nadadalhin yung report na yun. So, depende sa inyo kung ano ang dadalhin ninyo. Hindi, sir. Nagsasalita naman kami parehas mo first. Pero iba yung pinasa ninyo ng una, iba yung pinasa ninyo ng pangalawa. Clarification, Mr. Honorable Vice Mayor. Doon po kasi when you were tasked to conduct an investigation po sa inyong barangay, address po yung request kay punong barangay. Sino po ang binigyan yung punong barangay ng task to conduct an investigation? Yung first investigation. Yes po. Si Kagawad Bagdolia, Mr. Jerry. Si Kagawad Bagdolia being the committee chair on sanitation po. Sanitation. So siya po yung binigyan ng task. Sino ang kasama ni Kagawad Bagdolia to conduct an investigation po nung unang pagkakataon? Ay, yung unang punta ko dun, sir, mayroon po kasi nagreklamo ko noon na naaamoy yun. Yung pagpunta mo ba, Ma'am Magnolia, doon sa site, ay dahil sa request ng Sangguniang Bayan o dahil mayroon pong reklamo sa barangay? Yung may reklamo lang po na dumadaan po dun, sir. Yung unang, hindi po yung request ng Sangguniang Bayan po, sir. Kayo po ang tinask ni Kapitan to conduct an investigation doon po sa Hindi po. Sila po ang, yung request ko, sir, sila po mismo ang pumunta. Okay. Kung kayo po ang inutusan ni Kapitan na mag-conduct ng investigation, nung una pa lang na meron po tayong reklamo sa barangay, kayo po ang inutusan niya kasi kayo po ang nag-conduct ng investigation. Ganito po, sir, hindi po ako kinondak ni Kapitan na pupunta po doon. May nagtawag lang po sa amin na may mabaho daw po doon. Kaya kahit na meron po kaming session noon, agad-agad po kaming pumunta para action ang pulot at tingnan po daw namin kung talagang meron po yung naaamoy talaga na nandun sa pigil. Pero hindi po ako pumasok doon, sa labas lang po. At saka unang, first week pa lang po nila noon. First week of operation is Yes, sir. First day. First day of operation. First day of operation is City of Paris. Yung nakita ko po yun. At nung nakita po ninyo, first day, yun nga po pinakita kayo. Yes. Okay.
na nag-reflect sa report ninyo sa barangay. Yes, sir. Okay. So, ibang pagkakataon din, parang kung first day, that's around May. Yes, sir. May po. Ngayon po, nung sumulat po ako sa Tunyang Bayan sa Kapitan, pagkakita ng investigation, inquiry po. Sino po ang tinask niya? Sila po mismo. Sina Kagawad. Pero yung nakita ko po kasi na pumirma, in behalf of Punong Barangay Rodino Respicio sa report is si Kagawad Magdolia. Yung una po yun, sir. Yung unang ikot po namin yun na without, hindi po yung request na, sir. Pero nakita ko kasi doon sa report mga Magdolia, na yung doon sa report na pinirmahan mo kasi ay nag-umpisa yung pag-visit niyo sa City Farms from day 1 of operation up to present. Series of dates kasi. Ay, hindi po yun. Yes, hindi lang isang araw na pagkanda ng investigation. So yun na po yung tinutukoy ni Vice Mayor na unang report na sinagmit. Okay. I'm sorry, I interrupted Vice Mayor. I will proceed. Representative ng City Foods, sir. Ano po yung official position dito sa City Foods? Salesman. Yung board of directors po ninyo, puro Thai citizen? Meron po mga Pilipino. Filipino citizen. Sino po yung CEO ninyo ngayon? Sino ang executive officer ninyo? Thailander po siya. Thailander din. Meron ka bang, kapag ngayon, sinasabi na namin sa inyo, by official notice na hindi tama yung classification ng lupa kung saan kayo nag-ooperate. Therefore, it is our opinion na hindi legitimate yung operation. At sinabi na rin ng landowner na totoong nakakamali. At sinabi na rin ng barangay officials na naobserbahan na nangangamoy yung holy cracks at nagpapaligo kayo doon sa irrigation water. At narinig na rin yung sumbong ng aming mga kababayan na hindi talaga maganda yung experience nila base sa inyong operation. Ititigil niyo po ba ang inyong operation o hindi? Pwede naman po siguro warningan mo para ma-improve po yung problem or ma-solusyon. Naniniwala po ba kayo na kapag sa tingin ninyo ay illegitimate yung operation ninyo base sa mga kahilang ito ay dapat itigil ka agad yung operation? Yes. Yes. Bakit naman? Bakit mo? Eh di dapat yun ang gawin ninyo, di ba? Pero sa pagkakaalam po namin, sinusolusyonan po naman namin yung mga naging problem. Habang sinusolusyonan ninyo at hindi kayo compliant sa lahat ng regulation nyo, dapat bang itigil nyo na agad-agad yung inyong operation? So, inaamin mo na right now, actively kayong lumalabas sa labas. Tama? By continuing na nag-ooperate kayo at alam mo na full well, ngayon, by official notice and advice, na hindi tama yung classification ng lupa on which you're operating, therefore your operations are illegitimate. At illegitimate yung inyong activities. Pinipili mo pa rin ngayon na sabihin na ipagpapatuloy mo pa rin na mag-operate ng illegitimate activity doon sa lugar ngayon. Tama? Alright. Mr. Santos. Yes. Can I answer? Yes, Mr. Santos. As to the claim of the Honorable Vice Mayor na illegal yung reclassification, hindi pa naman napapatunayan yun. It is only your claim. So, bakit tayo parating sa stock operation? Let's do it legally. Alright. Process natin. Kayo lang nagsasabi na isa lang. Ate yung isa. Isa lang. Eh, huwag naman pong ganun. Akala ko ba, pakpahin mo na dito. But then why are you deciding for us? Alright. Next time. Okay. Thank you so much, Bossing, sa pag-advise niyo sa amin sa paggawa ng aming trabaho. Bilang public officials po, kasama po sa aming code na ipatupad ang lahat ng batas ng aming bansa. At sa ang unang determination
kung legal ang isang bagay ay hindi, ay depende sa aking official function. Hindi namin kailangan kumuha ng court declaration. Especially kapag ang isang fact ay primarily determinable by the nature of our functions itself. Ibig sabihin, by official notice, alam namin na iba yung classification nun. Kaya gagawa kami ng declaration mismo at illegal yun. At gagawin kami ng natural conclusion na yung activity on that location is illegal. That's why, personally right now, sinasabi ko yung ganung statement na yun. And, as citizens ng ating bansa, kapag gumagawa kayo ng illegal, kapag gumagawa kayo ng tao, alam naman sabihin mo, piliin ka muna ng pulis, at pinagkita ka muna ng korte, patigilin ka muna habang pinapatay ko yung tao. Alam mo dapat na illegal pumatay ng tao. Ganun po yun. Ngayon po, parang pinapalabas ko rin nyo at naiintindihan ninyo na wala kang kakayahan ng patigilin kayo. Tama po yun. Ang magpapatigil po sa inyo ay yung ating mayor ng Reina Mercedes dahil siya po ang executive. Ang trabaho po namin, Mr. Sir, ay tingnan namin yung mga business or yung mga activities sa ating komunidad kung tama po yung pagpapatakbo. Kasama po yung sa general oversight function ng ating council. Kaya kapag meron po informasyon na pinatalaman, kahit gaano po kaluwag, basta germane doon sa topic, pwede po namin itanong para lang ma-enlighten kami. Hindi namin kailangan gumawa ng resolution, hindi namin kailangan gumawa ng ordinansa. Mahalaga lang na malaman namin lahat ng informasyon para patutunan namin at matulungan kami gumawa ng mga hakbang na ipopropose namin. Kasi essentially po, ang trabaho ng council ay policy making, nagbibigay lang ng rules at laws para gawin ang ating executive. As a matter of fact, ang maliwanag na gagawin ng council na ito ay i-recommenda namin. Hindi kami ang magpapasara. Yung mayor ang magpapasara at siya yung may prerogative at ipapasara niya. Mukhang confident kayo na hindi ipapasara ni mayor yung inyong establishment. Pero as far as recommendation is concerned, as far as passing a resolution is concerned, yun ang gagawin namin. Hindi namin na-effort on our own. Ang sinasabi lang po namin sa inyo is, kapag kayo po ay normal na tao, kayo po ay public officials, kayo po ay nagpapatakbo ng mga negosyo, kapag alam niyo po na illegal ang inyong ginagawa, it is always best policy na tigilan niyo na yung illegal na inyong ginagawa. Dahil ako po ay nagbibigay mismo sa inyo ng advice. Dahil sa patuloy na ginagawa ninyo ang illegal na aktividad, ino-open po ninyo, City Foods, ang sarili ninyo sa legal liabilities, at ino-open niyo po, Mr. Sir, ang sarili ninyo sa legal liabilities, especially ang mga sinabi ninyo kanina na mga statements, kasama na yung mga statements ng ating mga barangay official. Ngayon po, kung nagmamatigas po kayo, sinasabi ko ninyo, ay pahala kayo, wala naman kayo nangangawagyan sa council, wala naman kayo magagawa, kaya ang magpapasama naman sa amin si Mayor, siya lang ang may kakayanan. Okay, fine. Siya lang yung magbibigay ng cease and desist, siya lang yung magbibigay ng closure order. But at any rate, ongoing na gumagawa ng illegal na bagay yung mga barangay officials, ongoing na gumagawa ng illegal na bagay yung City Foods, ongoing na gumagawa kayo ng illegal na bagay, meron po ibang magagawa ang ating mga private citizen at meron din po kami magagawa. Pwede po namin kayo sampahan ng kaso. Sorry, let me finish. Ang sinasabi ko lang po ngayon, it will be sad, nakakalungkot kapag ang ending ng inquiry na ito is, despite na malaman natin na illegitimate yung basis ng activity, therefore illegitimate yung activity, at in the course ng pagkuha ng permits ng activity na yun ay maraming irregularities na nangyari sa barangay level at nangyari sa provincial level at continue pa rin tayong gagawa. Eh sasabihin natin na ilang magagawa yan si Harold, si Vice Mayor, si Consel Balangan, si Consel Pawa, at itong mga Consel natin, walang magagawa yan mga yan, si Mayor naman ang ultimate na magpapasara. Alright, fine. Pero at the end of the day, bossing, ang mangyayari sa lipunan natin ay continuous na nagre-reklamo yung kapitbahay ninyo, yung mga kabarangay ninyo, yung mga tao natin sa paligid. Darating po ang panahon na hindi sila magtitiis at maiinis na sila. At you are at the mercy ng mga tao gustong magsampa ng kaso sa inyo. Kapag nainis din po kami, nainis si Konservaran, nainis ang aming council, eh paano po kapag tuluyan namin kayo? At sampahan namin kayo ng kaso. I don't think it is very wise na sabihin ninyo, baka mo sila, wala naman silang magagawa, nag-ibig-ibig lang naman yung mga yan. Patuloy tayong gumawa ng hindi legitimate na bagay. Right? Yes, Mr. Santos.
dinideclare nung illegal kami, and yet, hindi nyo pa napatunayan kung illegal na yung nakuha kong reclassification. Then you can ask, huwag nyo naman i-declare na illegal. Wala pa kayong legal basis to declare as illegal. May legal basis, boss, yun yung legal opinion ko. Ano yung official notice ng council? Even if Illegal yun. Ano naman yung nagsasabi illegal? Hindi natin kailangan, kung merong nagsasaksakan sa labas, hindi ko kailangan sabihin na, alright, dapat kailangan ko muna na illegal ang pagsaksakan, so dapat pagkailangan natin sila magsaksakan sa labas. Mr. Chairman, nasa tax declaration lang tayo, sa patayan ka na. Excuse me, boss. Sorry, boss. I think may prerogative ako na sabihin sa iyo na, boss. Yes. Bigyan mo kami ng deference dito, boss. Pero, Excuse me, boss. Sorry. Let me finish. Sorry. Medyo nagkaroon ka ng masyadong liberty na magsalita. Pinagbigyan kita kanina una, yung tone na pagsasalita mo kanina umpisa, I really like it. It makes good TV. Ang sarap pakinggan kasi ang daming drama. Hindi siya nakapera. Puro ka comment at hindi maganda outside of issues lahat ng mga sinabi mo. Pero anyway, pinagbigyan namin. Disrespectful siya. Wala sa forum, wala lahat. Okay lang. Hindi naman pa yung chairman kung kayo napabayaan mo lang para may labas niya lahat sa loob niya. Okay lang yun. Pero bossing, kung i-extend mo yan, ngayon nagsasabi ako sa iyo ng aking damdamin din, at top train mo yung sinasabi mo, sasabi mo ako mag-tone down. Bossing, dapat yung first place ikaw rin ang nag-tone down. Tinatapatan mo na yung energy mo, boss. Alright? Huwag mo masyadong pass yung weight mo masyado dito or you throw your weight around. Kasi meron pa rin tayo nag-all dito. Nagiging tolerant yung ating chair for you. Sinabi ko na sa kanya mismo na huwag mo masyadong pigilan. sinabi ko naman kanina, huwag mo kami gusto na rin atakihin, boss. Huwag mong sabihin, huwag mo kami bigyan ng ako lang si Mr. Manuel Santos, hindi ako nagtuturo ng weight dito. o di ba mo kami turuan, boss, na kung anong gawin natin. Huwag mo sabihin na mag-tone down. In other words. Yeah, pero sana naman huwag kayong mag-declare na illegal ba? Man, nagde-declare ako. And yung sana naman, yung prayer mo na yan, is denied. Sinabi ko na mismo na illegal yung sinasabi niyo because that's the truth. That's your right, because you're the vice mayor. No, it's not because I'm the vice mayor, because it's the truth. And it's the law. So, Mr. Chairman, may I request that this committee hearing be adjourned? Sorry, Mr. Santos, we cannot adjourn yet. We have unfinished business. Thank you so much po. Una-una po sa lahat, syempre, okay. I would like to ask the body if there are any more questions that you would like to ask. Bago po tayo mag-adjourn. And hindi po ito ibig sabihin na if we adjourn this hearing ngayon ay matatapos na determinate na po yung committee hearings hindi pa rin po. As we still have some pending issues that need to be clarified. Kanina po, it was brought up kung possible ba na maibitahan po ang provincial assessor to give us clarification regarding the issuance, regarding the reclassification of the certain lot na sinasabi Sir Boying po kanina. Is there any motion to provide? Are you asking me, Mr. Chairman? Yes, sir. This juncture, Mr. K, I would invite the provincial assessor also then to attend this committee hearing regarding the reclassification of Mr. Santos' property. Okay, and it was moved by Honorable Glaboy. We seconded that we invite the provincial assessor to give us some clarification regarding this issue. And if I may just add to invite also our municipal assessor para makatulong din po sa atin sa pagka-clarify ng issue na ito. Si Mr. Civic Cruz, Sir Kevin, is there anything else that you would like to add po sa mga nasabi namin na pala ito? So, we are keeping our fingers crossed po na with all the provisions cited dito sa ating pong list of contract and the questions raised by the Vice Mayor and other members na magkaroon po tayo ng clarifications po. Later on, kung magkakaroon po tayo ng pagkakaroon to me. And also to Mr. Santos, if you are still available by the next time that we call for another meeting and hearing plan. I can be available, but may I ask what will be your questions?
I think I have done my best. Nasabi ko na, kompleto ko na. Unless of course, yung to refute yung legal operation. Yes, po. Mr. Santos, to be after this po kasi ating hearing ngayon, the committee will come up with a committee report with recommendation next week. And that will depend on what kind of recommendation po ang magkakaroon committee, and if there is a need to ask your presence again for our next hearing po, we will invite you po. And I hope na magbibigay niyo po kami ulit. In the meantime, with all the queries, with all the questions raised, ay magtatrabaho po ang committee na pag-aralan po ulit lahat po ng mga ito. So if there are no more questions need to be raised po ngayon, maraming salamat Vice Mayor for your assistance sa committee today, and likewise all the members of this committee at lahat po ng mga invited resource persons. Maraming salamat po. Hope to see you again soon. This hearing is now adjourned.